Okay, sa area 2, okay, activity natin ngayon is to touch up application ng glyphosate. Okay, bago natin direct seeding, kasi pag hindi natin patayin tong damo na to, ito yung parang magiging binhi, tutubo ulit. Yan, kakaroon na ng damo yung direct seeding natin. So after 1 week pala itong natin, touch up application natin, kasi mahaba pa naman yung window natin sa pagtatanim ng direct seeding. Dito kasi kung maaga ka, hirap maglabas ng produkto ng palay, lalo na pag baga maputik, tsaka pangit yung harvest. So ang system natin, hintayin natin yung July, katapusan ng June. Ito yung schedule natin ng pagpapatanim natin ng direct seeding. So dry planting, it's either rotovator or yung malaking traktora. Then yan, patagin natin, sagad, tawag sa Ilocos, sagad. So ito yan mga ka-LG, usually transplanting yung ating sistema ng pagtatanim ng palay. Ngayong napakababa ng farm gate price ng palay produce natin, gawa ng ito nga programa ng gobyerno na 20 peso per kilo, umabot ng 11 yung palay, presyo ng sariwa na palay. So paano ka pa mananalo? Napakataas ng inputs. May ng to harvester, may porsyento na pag harvest. Punta tayo sa land preparation muna. Napakataas ng diesel. Ano pa? Yung upa ng magbubunot ng punla, 5 peso per tali na ngayon dito sa amin. Yung magtatalok, 8,000 per hektar. Yung magkukuliglig na naman, diesel mo, labor mo sa magkukuliglig, may matirya pa ba? Parang wala na, no, mga ka-LG. Gaya ng mga nabanggit natin sa previous vlog natin, bago ka makapag-produce ng 1 kilong palay, gagastos ka ng 16 peso per kilo. Ngayon bibenta mo lang ng 11, talo ka na, diba? So itong sabog tanim direct seeding, kakatipid ka ng 8,000 per hektar. Upaan mo na lang yung traktora, okay, ay yung magsasagad, diba? Sinasabi is insure daw na 20
per kilo yung sariwa yung nakaupo. Asan? Wala. Mga trader 11 ang kuha. So sabihin 25 yung dry, yung good. Asan? Wala. So kawawa. Para sa trader lang yun yung price na yun Hindi ka naman makapagbenta direct kay NFA. Bakit? Wala kang source ng transportation kung ikaw na magsasaka, wala kang source ng transportation, aasa ka lang sa rental, mapupunta lang din sa rental yung kita mo. Wala rin, di ba? So the point is, kailangan yung government nagpatupad ng 20 peso per kilo. Wala tayong kondon, wala tayong objection doon. Pero meron naman sanang gagawin yung government para masigurado na yung kita ni farmer hindi makukompromise. Ganun yun Tatanim pa ba si farmer sa susunod pag lugi? Pangkain na lang, di ba? Ayun, magkakaroon ng issue sa food security ngayon. Hindi nila alam yung impact. Bagay yung importation alam na. So tsaga-tsaga na lang, yung pangkain na lang yung tatanim natin mga ka-LG. Kung may sobra, pagbili ng bigas, yun na lang. Okay, happy farming.